technical consultant ng Sangguniang Kabataan. Kita ko po ang kabisihan ng mga SK, di ba? May mga compliance din sa DILG, di ba? Busy tayo na kung ano, kasi ang kabataan ng SK nung araw, mag-i-implement kapitan, ay ang magpo-procure kapitan, ang gagawa ng resolution kapitan, ang gagawin lang niya, pipirma lang kayo. Pagka-liga, actually isa lang ang project ng kabataan ng araw liga. Through the new SK Reform Law of 2015, sinamahan pa ng Joint Memorandum Circular natin, nagbago ang edad ng mga kabataan at mas lumawak yung inyong mga dapat na bigyan ng prioridad. And pinagkatiwala na rin sa inyo ng batas ang pagpo-procure ng inyong respective budget. So, ang ibig sabihin lamang nun ay hindi na lang umiikot ang buhay ng mga SK tungkol sa liga. At ramdam din naman namin, ang hirap ninyo dahil siguro kung meron man sa inyo na very supportive ng SK, mapalad kayo. Pero sa dami ng SK na nakakausap namin, may mga SK naman na hirap din sa kagawad. No? Pag walang bigay, walang atin. Di ba? Ganun sa amin. Hindi sa amin sa lugar, sa doon. Pag walang akot, walang atin. Pag walang bigay, walang pirma. Di ba? Kaya kung inuhugot natin, KK, katipunan ng kabataan. Di ba? Pero, under your joint memorandum circular, di ba may nakalagay doon anti-drugs? Building and security. Tapos, yung karamihan sa mga SK, napapansin ko, yung kanilang anti-drugs, ang project nila, anti-drug shirt. Hindi, okay na yan. Anti-drug shirt. Ano magawa ng anti-drug shirt na yan sa pagsugpo ng droga? Pag ang tao pa nagsuot ng anti-drug shirt, mawawala yung kanyang pagkauho sa droga. Ba hindi? So you have to do some programs and projects para makatulong sa mga kabataan na medyo nalulong sa masama, pinagbabawal na gamot. So nandito at inilunsad ng ating pambansang kapulisan sa ilalim ng liderato ng ating bagong talagang Directorate for Operation, Police Major General Del Sermonia, sa ilalim ng lideratura ng ating PNP Chief, ng PKG, ng inyong Provincial Police Office. Ang gagawin nyo lang, susuportahan ninyo. Kasi ang PKDAT is wala namang sariling pondo yan. Kaya, yan ay ibinaba at hiningi ng tulong sa mga sangguniang kabataan. Hindi nyo kailangan mag-create ng separate project for the PKDAT. Halimbawa si SK, ma'am, anong bayad ko kayo? Santa Maria. Halimbawa si Santa Maria SK, nag-project ng Liga, financial assistance, kumare. Ngayon, sa pagkalusad niya ng proyekto ng financial assistance, sa tarpaulin, pwede nyo lang i-ampla ang KKDAT doon. Di ba? Sino sa inyo mga nag-proyekto na ina-ampla na ang KKDAT? Taas ang kamay. So the rest, hindi talaga. Not unless ayaw nyo sa programa. Ganun lang yan Pagka ayaw suportahan, ibig sabihin, ayaw sa programa. Di ba? Pero baka hindi lang kayo masyadong naliliwanagan tungkol sa advocacy ng KKDAT. Baka sabihin nyo, KKDAT yan, Duterte yan, ganito yan. Hindi ho. So po, sa ilalim ng PNP, wala po tayong ginagawang pang-red tag dito. No? Wala pong red tagging. Guni-guni nyo lang ang red tagging. Kasi dito po sa KKDAT, we respect the freedom of speech. Ngayong eleksyon, wala po kami itinataas na kandidato. Kung kayo po ay kay Lady, kung kayo kay BBM, kung kayo kay sino ba mga kandidato? Pacquiao, paniniwala niya yan. Basta ako kay Rastaman ako. Paniniwala niya yan. At dapat respetuhin ng bawat isa sa inyo ang kalayaan ng bawat isa na pumili ng kanilang paniniwalaan na magiging pinuno o mabuting pinuno ng ating lipunan.
At ano pa ba? Sige, mamaya natin hilihan yan. Basta anong bayad ka ba? Kabuyaw. Okay yung recruitment niyo, sir. PNCO. About the ID. Meron na kayo.